Iniwan ng ina ang anak niyang babae sa lolo nito at nadiskubring dinala siya nito sa isang sikretong kwarto. Iniwan ni Camila ang kanyang anak na babae sa lolo nito nang panandalian isang tanghali. Meron lang sana siyang aayusin ng mga bagay sa kanyang trabaho. Pero nang sabihin ni Sofia sa kanyang ina ang ginawa ng kanyang lolo, si Camila ay sadyang nasindak at agad nang tumawag ng pulis. Naging maulap at mahangin ang tanghali na yon nang si Camila at Sofia ay naglakad papalapit sa tahanan ni Lolo Antonio. Si Camila ay may pagka-interes na tumanaw muna sa bakal na gate na pumapalibot sa property. Nang mapansin niya ang pag-aalala ni Sofia, ay nagdesisyon na magpasimula na ng konbersasyon para siguraduhin dito na maayos lang ang lahat. Sofia anak, ilang oras lang kitang iiwan sa Lolo Antonio mo, okay? May kailangan lang akong ayusin sa trabaho ko. Magbabalik din ako agad, promise. Okay mami, pero ngayon ko lang po makakasama si Lolo. Anak, tandaan mo po si Lolo Antonio, ang papa ng daddy mo. Kahit hindi mo nakasama si Lolo simula nang mawala ang iyong ama, parte pa rin siya ng pamilya natin. Ang bata naman ay napatungo na lamang bilang pagsang-ayon. Sinusubukang magpakita ng katapangan sa kakaharapin niyang bagong karanasan. Ayos na ha? Sigurado ako na walang magiging problema, okay? Kilalanin mo na lang si Lolo. Marami kang matatanong sa kanya tungkol kay daddy mo. Ayaw mo nun? At saka pwede mo naman akong tawagan kung sakaling may kailangan ka. Paliwanag ni Camila sa kanyang anak habang hinahaplos ang buhok nito. Si Sofia naman ay may ngiti ng niyakap ang kanyang ina at hinalikan nito sa noo. Pagkatapos noon ay pinindot na ni Camila ang doorbell at ilang sandali pa ay natanaw na nilang papalipit sa kanila ang ama ng kanyang yumaong asawa. Hello Sophia, masaya akong makakasama kita ngayon. Makakapag-bonding tayo. Maglalaro tayo at magsasaya. Pangako yan ni Lolo. Sambit naman ni Antonio sa kanyang apo na nagpaalam na rin noon sa kanyang ina. Kumaway na lamang si Camila bilang ina. Sinusubukang itago ang kanyang pag-aalala. Naglakad siyang pabalik ng kotse. Mabigat ang puso dahil hindi pa ito kailanman nawawalay sa kanyang anak ng kahit isang minuto lamang. Si Camila ay isang malakas na 30 years old na babae na may buhay na napupuno ng hamon at tagumpay. Siya ay lumaki sa isang ampunan kaya alam niya ang tunay na halaga ng pamilya at ang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang bumago sa buhay ng kahit sino kahit sa harap ng financial na paghihirap. Sa mahabang panahon, si Camila ay nagsikap na magtrabaho kahit na hirap na siyang masuportahan ang kanyang sarili. Sa edad na 24 anyos ay nakilala niya si Rodrigo, isang dedikado at mapag-alagang binatang mekaniko. Ang dalawa ay sadyang nagkaroon ng malalim na pagtitinginan at sa di katagalan ay ganap ding naikasal. Hinihintay na rin nila noon ang paglabas ng kanilang unang baby na pinangalanan agad nilang si Sofia. Pero biglang may problemang yumanig sa kanilang buhay nang hindi nila inaasahan. Ilang buwan lamang ang makalipas matapos manganak si Camila ay namatay ang kanyang asawa, bunga ng isang malalang aksidente. Nadaganan nito ng kotse na kanyang inaayos sa mismong workshop kung saan ito nagtatrabaho. Bagamat nakakuha siya ng compensation dahil sa nangyaring aksidente, ang pera hindi pa rin sapat para mapunan ang pangmatagalang pangangailangan ni Camila at ng kanyang anak. Bilang nag-iisang magulang na lamang ay siya na ang natatanging nagpalaki at nagturo ng kaalaman sa kanyang anak. Nagawa niyang gampanan hindi lamang ang role bilang ina kundi ang pagiging ama na rin para kay Sofia. Ang dalawa ay naging duo, hinaharap ang bawat problema ng buhay ng magkasama at sinusuportahan ang bawat isa. Kaya naman, ang bond ng dalawa bilang mag-ina ay mas lalong lumakas, nawari mong matalik silang magkaibigan. Ang ama ni Rodrigo na si Antonio ay isang mapag-isa at striktong lalaki na naninirahan sa bandang labas ng syudad sa isang mansyon na napapalibutan ng napakalawak na hardin. Matapos ang kamatayan ng kanyang anak ay mas lalo lang siyang naging mapag-isa sa puntong hindi na ito nakikipagkomunika kahit pa sa kanyang manugang at apo. Sa mga unang taon makalipas ang pagkamatay ni Rodrigo ay sinusubukan na ni Camila na mapanatili ang komunikasyon nila ng father-in-law niya. Pero sadyang napapaibabawan sila noon ng matinding sakit at pangungulila. Sa katagalan ay tuluyan na ring nawala ang koneksyon ng dalawang pamilya. Si Sofia ay lumaki na sa kwento lamang nakikilala ang kanyang ama, kaya kahit hindi niya ito nakilala ay nakakadama pa rin ang bata ng malalim na apeksyon sa kanyang yumaong ama.
Ang sadyang misteryo sa kanya ay ang kanyang lolo. Ang tanging memorya ni Sofia sa kanyang lolo ay ang pagiging seryoso nito at pagiging malayo sa iba. Nawari mo bang may itinatago at iniingatan sa misteryoso nitong tahanan? Nang si Camila ay makakuha ng interview para sa permanenteng pagtatrabaho bilang waitress, ay agad niyang pinag-isipan kung saan niya pwedeng maiwan si Sofia. Hindi din siya komportable na iwan ang bata sa kanyang lolo, pero dahil emergency at nangangailangan ay wala na siyang magagawa pa. Makalipas ang ilang oras, si Sofia ay nakaupo lamang at nananatili sa sala. Kinakabahan ng gusto ang bata lalo na't medyo madilim sa loob ng mansyon at ang atmosfera dito ay waring walang buhay. Ang madilim na pader at ang tanging dim light lamang ang nagpapailaw sa bawat sulok na para bang may tinatagong sikreto ang lugar. Si Sofia na 6 na taon pa lamang ay sadyang natatakot at nanliliit sa kanyang sarili. Para mawala ang pagkabahala ng kanyang apo ay nagawa siyang ngitian ng kanyang lolo. "Huwag kang mag-alala apo, maniwala ka. Marami kang magugustuhang lugar dito, gaya ng special room ko." Sambit ni Antonio sabay hawak sa kamay ng bata para masamahan ito. Pero ang bata ay labis nang tumatanggi. Nagawang sabihin ng bata na dapat manatili sila sa iisang lugar lamang. Pinagpatuloy naman ang pagpapasunod ni Antonio sa kanyang apo pababa ng hallway at doon na nagsimula ang kanilang paglalaro. "Tara, dito na tayo maglaro muna apo." Si Camila naman sa kabilang banda ay labis pa ring nangangamba habang nasa biyahe dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa kanyang anak. Sabiyanan niyang halos hindi niya nakilala ng lubos. Ang pag-aalala at pangamba ay mahahalata mo sa kanyang mukha na nagiiwan sa kanya ng malungkot at hindi kaaya-ayang ekspresyon. Ang araw ay sadyang maulap at mahangin, dahilan para liparin ang hangin ng mga tuyot na dahon ng puno na waring nagpapahiwatig ng bawat emosyong sabay-sabay na nararamdaman ni Camila. Nakarating na rin siya sa lokasyon ng interview sa isang maliit na restaurant na may marangyang atmosfera. Siya ay huminga na muna ng malalim, pilit na naghahanap ng kalakasan. Nais niyang maging alerto ang kanyang pag-iisip sa bawat tanong na kanyang sasagutin. Pero ang pagkabagabag sa sitwasyon ng kanyang anak ay sadyang hindi mawala sa kanyang isipan. Sa establishmentong yon na kanyang pinuntahan ay agad siyang binati ng isang mid-aged man na may magandang ngiti at profesional na datingan. "Magandang umaga. Ikaw siguro si Camila. Inaasahan na talaga kita na dumating." Ang interview ay nagsimula agad sa ilang katanungan patungkol sa kanyang kakayahan at nakaraang mga karanasan. Sa hindi malamang kadahilanan ay masama ang naging pakiramdam ni Camila na labis niyang ikinagulat. Ang nag-aalalang ekspresyon ni Camila at pagkabagabag ay napuna na rin ng manager kaya't agad itong napatanong, "May problema ka ba? Parang may malalim kang iniisip." Ayaw namang magpakita ni Camila ng labis na kahinaan. "Wala naman po, naisip ko lang po yung anak ko. Kaya kailangan ko talaga magkaroon ng mapagkakakitaan." "Naiintindihan ko." May simpatyang sambit ng manager. Ang pagiging isang ina ay isang mabigat na responsibilidad, kaya't natural lang ang iyong pag-aalala. Maniwala ka na lang na nasa maayos lang siyang kalagayan. Halina't ipagpatuloy na natin ang interview. Nagawa naman ni Camila na masagot ang lahat ng katanungan. Gayunpaman, ang pangamba nito ay sadyang nangingibabaw. Kaya nang matapos ang interview ay nagmamadali nang nagpaalam si Camila para agad ay makaalis. Hindi alam ni Camila kung magkakaroon ba ng magandang resulta ang naganap na interview, pero isa lang ang kanyang nasisigurado, nagagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Kaya naman naging masipag si Camila sa pag-iiwan ng mga resume sa iba't ibang establishmento na pwede niyang mapasukan ng trabaho. Naghahanap ng oportunidad sa kabila ng kanyang pagod at hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang kanyang buhay ay mahirap. Ang pangangailangan niya sa trabaho ay napaka-importante dahil kailangan niya nito at ng kanyang anak para mabuhay sa araw-araw. Ang maganyang paa at malaking eye bags dahil sa kakulangan ng tulog ay nagbibigay indikasyon sa paghihirap na pinagdaraanan ni Camila. Dama niya ang marahang pagtakbo at paglipas ng oras. Iniisip na ang bawat minutong wala si Sofia sa kanyang tabi ay mas lalo lamang nagpapalawak ng kanyang takot at pangamba. Pagsapit ng tanghali ay huminto na muna si Camila sa paghahanap matapos malagay sa ilang interview at pagpapasa ng hindi mabilang na resumes ay wala pa ring positibong nangyari. Ang frustrasyon at desperasyon ang siyang umibabaw kay Camila ng sobra na nagawa niyang harapin ang gabing yon na napupuno ng kabiguan at pag-aalala.
Pagsikat ng umaga ay napagdesisyonan na niyang sunduin ang kanyang anak sa bahay ng kanyang father-in-law. Sa kabila ng kabiguan niya kahapon ay hindi siya dapat panghinaan para sa kanyang anak na si Sofia. Ang pagbabalik sa tahanan ng kanyang father-in-law ay naging mahaba at mahirap. Nadarama ng ina ang bigat na waring pumasan ng bigla sa kanyang balikat. Ramdam ni Camila na parang may mali. Agad niyang isinaisip ang posibleng nangyari sa kanyang anak kung sakali. Pagkarating doon ay nagawa ng lumabas ng maglolo sa isang sikretong kwarto kung saan sila nanatili sa buong maghapon. Agad napatingin si Antonio sa kanyang apo ng may ngiti. "Sikreto lang natin ito ha. Wala kang dapat sabihan na kahit sino." Ilang sandali pa ay nagtawag na ng doorbell na si Camila. Nasasabik nang makitang muli ang kanyang anak. Sabay narinig na lumabas ang maglolo habang dala naman ni Antonio ang bag ng kanyang apo. Gayunpaman, ang kakaibang atmosfera ng paligid ay hindi maikakaila ni Camila. Ang kakaibang ihip ng hangin ay waring nagbibigay ng indikasyon sa isang misteryo sa pagitan ng dalawa. Bago makaalis ng tuluyan si Sofia, ay nagawa pa itong bulungan ni Antonio sa tenga. "Tandaan mo yung sinabi ko, Sofia ha? Huwag mong sabihin kahit kanino, okay?" Tumungo na lamang ang bata. Si Camila ay mas lalong nagduda ng mga sandaling yun, pero nagawa niya muna itong isang tabi. "Maraming salamat sa pag-aalaga kay Sofia. Walang problema sa apo ko. Pwede mo siya ditong iwan kahit kailan mo gustuhin." Si Sofia naman at ang kanyang lolo ay nagkatinginan. Pagkatapos ay nagpaalam na ang mag-ina para makaalis. Muli ay nagkasama na naman ang mag-ina. Walang kaalam-alam si Camila kung ano ba ang nagaganap sa kanyang anak habang siya'y malayo dito. At ang katahimikan ni Sofia ng mga oras na yon habang kanyang nakakasama ay mas lalo lang nagpalaki ng kanyang pagdududa. Masama ang pakiramdam ni Camila at maraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isip. Nais niyang malaman kung ano ang binulong sa kanya ng father-in-law niya at bakit ito isinisikreto ni Sofia sa kanya. Habang papauwi ay sinubukan pa rin ni Camila na makipag-usap sa kanyang anak para maikwento nito mismo kung ano talaga ang nangyari. "Ano yung mga ginawa niyo ni Lolo?" May pangambang tanong ni Camila habang nakalingon. Si Sofia naman na nasa backseat at nananatili lamang na tahimik. Ano po, naglaro lang po kami, Mami." "Anong nilaro nyo?" Napapansin na ni Camila na may hindi talaga sinasabi ang kanyang anak. Nauutal ito magsalita at mahahalata mo ito sa boses ng bata. Sadyang hindi mapakalma ni Camila ang kanyang sarili, lalo na nang magsalita ang bata tungkol sa ginawa nila ng kanyang lolo na isang bagay umano na nakakasakit. Si Camila ay namutla at nagtanong, "Ano yung nakakasakit na bagay na yon?" May panginginig niyang tanong dala ng labis na takot. "Mami, hindi ko po pwedeng sabihin eh." Natataranta na ng husto si Camila. "Anak, makinig ka. Kailangang sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." "May ginawa po siya sa akin. Tapos sabi ni Lolo wag daw akong magsasabi kahit kanino." Nang madinig ang sinabi ni Sofia ay mas lalo lamang naging desperado si Camila. "Anak, magtiwala ka sa akin. Sabihin mo sa akin, si Mami ang bahala." "Hindi ko gusto, Mami pero natatakot ako." Tumabi siya sa akin at sinabi niya na gusto lamang niya malaman kung ano ang pakiramdam ng ganon. Bigla na lamang naluha ang bata habang nagkikwento siya at pinipilit pa rin magsalita ng kanyang ina pero labis pa rin siyang tumatanggi at nag-aalinlangan. "Mami, wag na po. Sabi kasi ni Lolo sikreto lang namin yun eh. Nangako po ako na di ko sasabihin kahit kanino." Nang madinig ang pagdadahilan na yon ay hindi na nakontrol ni Sofia ang kanyang sarili. Napaluha na rin siya ng sobra habang nagbibigay tuon sa kanyang pagmamaneho. Si Sofia naman ay mas lalo pang napaluha nang makitang lumuluha na rin ang kanyang ina. Sinubukan ni Camila na suyuin at pakalmahin ang kanyang anak. "Sofia, makinig ka. Wala kang maling ginawa. Nag-aalala lang si Mami kung ano ba yung nangyari, okay?" Nang makauwi ay agad nang tumawag si Camila sa mga pulis at naiyak na inireport ang nangyari. "Pakiusap, tulungan niyo po ako. Iniwan ko po yung anak ko sa lolo niya para maghanap ng trabaho. Sinabi ng anak ko na may ginawa sa kanya ang lolo niya pero ayaw niyang sabihin kung ano yon. Na sikreto umano nila, ano man ang mangyari. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Desperado na po ako." Matapos maisagawa ang report ay nagsabi na ng instruksyon ng mga pulis at pinuntahan na agad sina Camila kinabukasan. Agad tumawag si Camila sa kanyang father-in-law para sabihin na iiwan muli nito si Sofia sa kanya ng ilang oras.
Walang pagdadalawang isip namang pumayag ang matanda gaya ng inaasahan. Halos maiyak naman si Camila sa kabilang linya pero hindi siya pwedeng magpahalata. Muli ay nagawa ng ihatid ni Camila si Sofia sa bahay ng lolo nito na itinatago ang kaba na kanyang nadarama. Isinama na rin ni Antonio muli ang kanyang apo papasok sa kanyang tahanan at nagsara na ito ng pintuan. Walang kaalam-alam si Antonio sa hidden microphone na nakadikit sa ilalim ng blouse ng bata. Ang puso ni Camila ay tumitibok na ng mabilis. Paulit-ulit ding pinaalalahanan ni Camila sa kanyang anak na magiging maayos ang lahat bago pa niya ito maihatid. Si Camila kasama ang mga pulis ay nakaabang lamang sa mga mangyayari. Inaasahang mauhuli nila ang matanda sa akto. Pero normal na pag-uusap lamang mula sa maglolo ang kanilang nadidinig sa una. Pero namutla si Camila nang madinig niya ang sinabi ni Antonio. "Halika po, dun uli tayo sa sekretong kwarto natin." Agad nagsisigaw si Camila sa mga pulis na iligtas ang kanyang anak at ang mga pulis ay umakto naman ng mabilis. Nagawang makapasok ng mga pulis at ni Camila sa bahay ng maingat at tahimik para hindi matakot agad ang potensyal na kriminal, kung saan sinundan na lamang nila ang ingay na nagmumula sa pag-uusap ng dalawa at dinala nga nito ang mga pulis sa isang nakasarang kwarto. Dito na sinipa ng mga pulis ang pinto para gulatin ang matanda sa ginagawa nitong krimen. Pero nagbigla ang mga pulis at si Camila sa kanilang nabungaran. Malayong malayo sa madilim na eksenang kanilang nasa isip. Ang kwarto ay wari mong mechanics workshop na napupuno ng ilang mga tools at parts na nakakalat sa sahig. Sa gitna ng mga ito ay naroroon ang maglolo, kapwa may hawak na tools at tila may binubuong imbensyon. Si Antonio ay nagulat ng sobra. "Ano to? Bakit kayo nandito? Anong nangyayari?" Walang kaunawaan si Antonio kung ano ang nangyayari. Agad ay tinanong siya ng mga pulis. "Anong ginagawa nyo?" "Nagawa kami ng maliit na proyekto ng apo ko. Kayo? Anong ginagawa nyo sa bahay ko?" Dito na napansin ni Antonio si Camila sa likod ng mga pulis. Hindi na rin malaman ni Camila ang kanyang gagawin at sasabihin. Hindi makagalaw sa pagkabigla. Pero gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Sinabi ng mga pulis na may natanggap silang isang anonymous tip na naroroon sila para suriin kung totoo ba ito o hindi. "Tinuturuan ko ang apo ko tungkol sa mechanics at gadgets." Pagpapaliwanag ng matanda sa otoridad. "Totoo ba, nak? Yan ba ang ginagawa nyo ni lolo mo?" "Opo, tinuturuan po ko ni lolo gumawa ng robot. Sinabi sa akin ni lolo na isikreto ko to kasi baka pagalitan mo daw ako, mami. Kasi nahawak ako ng tools. Hindi naman ako pinababayaan ni lolo kaya okay lang ako, mami." Pinapakita na si Antonio ay isang talentadong mekaniko at inventor at may malawak na pagkahilig sa mechanics at robotics. Kaya naman natutuwa si Antonio na nakahiligan din ng kanyang apo ang kanyang hilig. Nagsimulang magbigay dedikasyon si Antonio sa mechanics simula nang mamatay ang kanyang anak na si Rodrigo bilang pag-aalala sa mga imbensyong nais tapusin ng kanyang anak noong ito'y bata pa. Isang assistant robot na makakagawa ng daily task at magbibigay ligaya sa bawat tahanan. Isang proyekto na pinagsamahan ng mag-ama noon na nagsilbing pinaka-espesyal na memorya ng kanilang pagsasama. Nang maging malinaw ang lahat ay wala nang nagawa ang mga pulis kundi humingi ng dispensa. Hindi lamang sa kanilang pagpasok kundi maging sa puwersahan din nilang paninira ng pintuan. Hindi din naman nagreklamo ang matanda dahil naunawaan naman ito ang pinagmula ng lahat at bilang isang ina ay hindi niya masisisi si Camila sa kung ano man ang nagawa nito. Si Camila naman ay humingi ng tawad at paumanhin sa kanyang father-in-law. Simula noon ay mas naging open ang mag-ina sa tahanan ng matanda. Sa katagalan, nang matanggap si Camila sa isang trabaho, ay kampante na nitong naiwan si Sofia sa kanyang lolo. Sinasariwa ang bawat alaala ni Rodrigo na ikinukwento ni Antonio sa kanyang apo na masayang ipinagpapatuloy ang proyektong noon ay kanyang ama mismo ang gumagawa, na hindi man nakita o nakasama ni Sofia ay nagsilbi pa rin niyang idolo.